marami na siyang pinagdaanan. Ano ba ang susunod niyang patutunguhan? Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, Bataan Nuclear Power Plant. May kahihinatnan pa ba ang proyekto? Ang nuclear power plant ay hindi isang political issue at hindi kami namumulitika bilang mga pari sa Bataan. Ito ay isang life issue sapagkat mapanganib ito para sa buhay ng tao. Aerial spraying sa Davao, bakit tinututulan? Makati sa balat, mapdi sa mata. Masama talaga yung pesticide, pero i-aerial spray mo pa siya na mas marami ang maapektuhan. Namumultiply yung harm sa mga tao. Tinaguri ang pinakamalaking White Elephant Project ang Bataan Nuclear Power Plant. Sa kabila ng malaking halagang ginastos sa pagpapatayo nito, hindi napakinabangan ang proyekto. Matapos sa mahigit 30 taon, muling binubuhay ang planta. Paano makakasigurong hindi mauwi sa wala ang plano? Sa umaga, tila isang normal na komunidad ang Barangay Tanato sa Balanga, Bataan. Abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. Pero pagsapit ng gabi, literal na nababalot ng dilim ang buong lugar. Hanggang ngayon, hindi sila nararating ng serbisyo ng kuryente. 50 taon ng residente rito si Mang Pael. Musmus pa lang daw siya, pinapangarap na niyang magkakuryente ang kanilang lugar. Nung ako'y bata pa, wala dito kuryente. Hanggang ako'y lumaki na at naging pag-asawa na hanggang ngayon wala pang kuryente dito. Nananatili itong isang pangarap lamang. Hindi pa rin tiyak kung kailan sila tuluyang magkakaroon ng liwanag. Pag madilim, mahirap kumain ng horn eh. Nang madilim, lalo't ng ilid de gas at lalo't malakas ang hangin, namamatay yan. Lalo't na ubusan, malayo-layo din ang tindahan. Hindi walang ilaw. Bawat gabi, liwanag ng gaserang pinagtsatsagaan ng mga anak ni Mang Pael habang nag-aaral. Mahirap po pag magagawa po ng assignment. Lalo pag yung wala talaga pong ilaw. Sa lalawigan kung saan matatagpuan ang Barangay Tanato, nakatayo ang tinaguriang pinakamalaking White Elephant Project sa bansa, ang Bataan Nuclear Power Plant. Bilyong dolyar ang ginastos sa pagpapatayo ng nuclear power plant na ito, pero nakakapanghinayang ni isang boltahe na kuryente wala itong nalikha. Umabot ng mahigit 2 bilyong dolyar o mahigit 100 bilyong piso ang binayaran ng Pilipinas para sa pagpapatayo nito. Pero ang malungkot, hindi man lang napakinabangan ang proyekto. Nanghihinayang kami at gawa ng hindi na gagamit. Ginastusan ng gobyerno iyon. Sa halagang nasayang dahil sa proyekto, katumbas nito ay 130 milyong kabang bigas. Sapat para sa isang taong supply ng bansa. Maaari rin sana itong nakapagpatayo ng mahigit sa 200,000 classrooms para sa mahigit 11 milyong estudyante. 1976 nang simulang itayo ang Bataan Nuclear Power Plant. Naging pangunahing layunin nito na lutasin ang malawakang krisis sa kuryente sa bansa noon. Dekada 80 nang matapos ang proyekto. Bukod sa aligasyon ng overpricing at panunuhol, pinigilan ang pagbubukas ng planta dahil ayon sa pag-aaral ng mga eksperto noon, depektibo ang disenyo at istruktura nito. Nakasuhan ng mga sinasabing sangkot sa anomalya, pero napawalang sala rin sila. Sa aming pagbisita sa planta, ito na ang kalagayan nito ngayon.
Ito yung intake tunnel ng Bataan Nuclear Power Plant at kung natuloy ang operation nito, ito yung magsisilbing cooling system niya. Sa kalumaan nito, pinamahayan na ng mga ibon ang lugar na ito na nakikita nyo sa aming palibot. Nilulumot na rin ang ilang parte ng power plant. Sa loob ng planta, luma, kinakalawang at mukhang hindi na mapapakinabangan ang ilang gamit. 1986 pa nang huling subukan ng mga equipment dito sa control room ng Bataan Nuclear Power Plant at mula noon ay hindi na nagamit pa ang mga ito. Pero ayon sa caretaker ng planta, masusi raw ang ginagawa nilang pagpapanatili sa kaayusan nito. Makikita ninyo kung gaano kaayos, gaano kalinis at well-maintained. Kung hindi rin sa preservation na ginawa ng NPC, baka hindi na ito pwedeng i-operate. For sure. Nasa ilalim ng pangangalaga ng National Power Corporation o NAPOCOR ang Bataan Nuclear Power Plant. Ang proyektong ni minsan ay hindi ginamit, tuloy-tuloy pa rin pala ang gastos. Taon-taon, naglalaan ng NAPOCOR ng 30 milyong piso para sa maintenance ng planta. Kahit na more than 20 years old na ngayon yung planta, kahit na hindi siya ginagamit for power generation, we still have to make sure that the knobs, all these sockets, all these control systems is still working properly and in the top shape. Isang panukalang batas ang kasalukuyang isinusulong para sa rehabilitation ng Bataan Nuclear Power Plant. Ang House Bill 4631. House Bill 4631 seeks to mandate that the BNPP be validated through an internationally acceptable process which will culminate its immediate rehabilitation and commercial operation. Pero ayon sa dating technical consultant ng Senado sa Bataan Nuclear Power Plant, hindi ligtas ang pagpapandar nito. Ang Bataan Nuclear Power Plant nagkaroon ng isang malawak at malalim na investigasyon. Nag-hire sila ng 50 nuclear experts na nanggaling sa Estados Unidos at saka sa Europa. In the end, yung conclusion nila, meron 40,000 field change notices. Ang ibig sabihin nun, there were 40,000 defects. Sa mapang nakuha namin mula sa grupong No to BNPP, makikitang napapalibutan ng planta ng 3 bulkan, ang Mount Pinatubo, Mount Natib, at Mount Mariveles. Ang planta ay nasa paanan ng bundok. Nasa bundok mismo na hindi pa rin nakikita kung kailan ito posibleng pumutok. Hanggang ngayon ay walang pag-aaral na maayos doon sa paligid ng planta kung may faults ba dito na makakaapekto doon sa operasyon ng planta kapag nagkaroon ng mga earthquake o mga lindol. BNPP is designed to 0.4G. Napakataas ho na standard sa earthquake resistance. Maging ang simbahan, tutol sa panukala. Ang nuclear power plant ay hindi isang political issue. At hindi kami namumulitika bilang mga pari sa Bataan. Ito ay isang life issue sapagkat mapanganib ito para sa buhay ng tao. Ayon naman sa environmental group na Greenpeace, may malaking peligro rin ang nuclear waste na maaaring magmula sa planta kung sakaling mabuksan ito. Wala pa tayong nakikitang solusyon dun sa problema ng waste disposal. May problema pa ng radioactive contamination dun sa mga sa environment, no? Hindi po totoo 'yon. Actually sa Amerika, meron hong military facility na siyang na-prove na ang viability ng final disposal ng nuclear waste. Ayon sa Department of Energy, mas malaking kuryente ang malilikha kapag binuksan ng Bataan Nuclear Power Plant. As a matter of fact, itong nuclear is base load. It is long term, no? Dahil sa power plant is good for 50 years. Pero ang mas ikinababahala ng ilang grupo, ang pinakaagad na pasakit nito sa pobreng Pinoy. Ayon sa panukalang batas, nangangailangan ng $1 bilyon o humigit kumulang 50 bilyong piso ang rehabilitasyon ng planta.
Ang malaking porsyento nito ay muling ipangungutang at ang ilang porsyento magmumula sa mamamayan. 10 sentimong singil sa kuryente kada kilowatt hour ang nakatakdang idagdag kapag naaprubahan ang panukalang batas. Itong plantang nuklear, labas pa doon sa usapin ng safety, ay magdadagdag sa atin ng dagdag gasto sa mamamayang Pilipino. Hindi pa man nakababangon na nagdarahop ng Pinoy sa daang bilyong utang mula sa BNPP. Muli na naman itong binubuhay sa kabila ng pagtutol ng ilan. Pero hanggat walang naiisip na mabisa at ligtas na paraan ng pamahalaan upang mabigyang serbisyo si Mang Pael, nananatiling madilim pa rin ang kanilang pamumuhay. Ako si Jigo Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kapaki-pakinabang ang gawain ito para sa mga taga-banana plantation, pero para sa iba, peste ang tingin nila rito. Marami na siyang pinagdaanan. Ano ba ang susunod niyang patutunguhan? Isa sa mga nangungunang produktong pang-export ng bansa ang saging ng Davao. Pero isang bagay ang tinututulan ng mga residente, ang aerial spraying. May panganib umanong dulot sa kalusugan ng tao at kalikasan. Anong katotohanan sa isyong ito? Dito sa Davao, tila pangkaraniwan na lang ang makakita ng maliliit na eroplanong tulad nito. Paikot-ikot, kasabay ng pagbuga ng mga likido sa hangin. Ito ang tinatawag na aerial spraying o ang pagsasaboy ng fungicide sa mga puno ng saging. Pinapatay daw nito ang mga pesteng sumisira sa mga dahon ng saging na nagiging sanhi ng pagkasira nito. Kapaki-pakinabang ang gawain ito para sa mga taga-banana plantation, pero para sa iba, peste ang tingin nila rito. Dating manggagawa sa isang banana plantation si Mang Felix, tila normal sa unang tingin, pero may dinaramdam palang hindi pangkaraniwan si Mang Felix. Wala na siyang paningin. Alas 6 man sa musugod, alas 6 hantod, alas 8:30, alas 9. Kumusay ko sila, alas 8 sila taman. Nya igo gid ang pagpagaon namo. Kaya alas 7:30 kaon naman mi. Di mo sakto sa oras kay pakyawan mo asahay sa nadlawan. Kwento ni Mang Felix, lagi raw siyang nauulanan ng pestisidyo sa tuwing mag-aerial spraying. Ito ang sinisisi niya sa kanyang pagkabulag. Maging ang doktor na sumuri rin daw sa kanyang mata noon, sinabing maaring kemikal ang sanhi ng kanyang pagkabulag. Hindi na nakapagpatuloy sa pagpapagamot si Mang Felix. Wala rin daw siyang nakuhang tulong mula sa may-ari ng sagingang kanyang pinasukan. Wala gyud ko kadto sa Lapanday kay mamadto ko kay ang ilang katarungan daw sa kwan kasal-kasal daw ko, hindi daw ko regular. Nga mo to, wala lang po ko ni adto kay sayang na po akong hago, madto ko dito. Sinubukan naming kunin ang panig ng dating kumpanya ni Mang Felix pero sa isang sulat, tumanggi ang Lapanday Development Corporation na magbigay ng anumang pahayag.
Bagamat walang direktang pag-aaral sa kaso ni Mang Felix, base sa mga naging pag-aaral sa Amerika, maaaring makaapekto sa paningin ng tao ang palagiang pagka-expose sa fungicide. Ito ang pinagkukunan ng ikabubuhay ni Mang Felix ngayon. Ang dating manggagawa sa sagingan, isa ng masahista. Hindi lamang ang mga tulad ni Mang Felix ang umano'y napeperwisyo ng aerial spraying. Napapaligiran ng mga komunidad ang mga banana plantation kung saan may aerial spraying. Maging ang ilang kalsadang daanan ng mga residente nasa loob mismo ng mga sagingan. Kaya't anuman daw ang aktibidad na nagaganap sa loob ng plantasyon, apektado rin sila. Ang mga estudyanteng ito, ramdam daw ang masamang epekto ng aerial spraying. Tumatakbo kami kasi baka pumunta sa aming mga mata. Makati sa balat, maapdi sa mata. Kanya-kanyang diskarte na raw sila para lamang maiwasang maulanan ng pestisidyo. Tumatakbo ng mabilis. May sumisilong sa mga kalapit na bahay. At kung minsan, mismong ang mga dahon ng saging na target ng aerial spraying, ginagawa na ring panangga dahil sa wala ng ibang masilungan. Hindi na bago ang issue ng pagtutol laban sa aerial spraying. Taong 2006 nang unang ilabas ng Reporter's Notebook ang issue ng aerial spraying sa Davao. Wala pang anumang pag-aaral ang isinagawa tungkol sa gawaing ito noon. Ayon sa Interface Development Interventions o IDIS, isang grupong nangunguna sa kampanya laban sa aerial spraying, tila walang tugon ang mga kinauukulan sa mga panawagang dapat ihinto ang aerial spraying. Ang karanasan namin sa regional offices, bingi sila. No? Hindi din nila nare-recognize na issue to. Ng Fertilizers and Pesticides Authority, sila naman ang mayroong authority na i-regulate o yung pamamaraan paano gamitin pesticide. At nakalagay yan sa mandate nila na regulated in such a way na hindi naapektuhan yung mga tao at yung environment. Pero wala. Isang ordinansa laban sa aerial spraying ang ipinasa ng Konseho ng Davao City noong 2007. Pero dahil kinontra ito ng mga may-ari ng plantasyon, kasalukuyang nakaapila sa Court of Appeals ang ordinansa. Mas masaklap ayon sa IDIS, maliban sa Davao City, wala nang ibang lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Davao ang tumutol sa aerial spraying. Masama talaga yung pesticide, pero i-aerial spray mo pa siya na mas marami ang maapektuhan. Kasi hinahangin siya eh, talagang nag-drift siya. Yung chemical mist niya, it goes as far as 3.2 kilometers. Marami na siyang pinagdaanan. Ano ba ang susunod niyang patutunguhan? Dito sa sitio Kamukaan, Hagonoy, Davao del Sur, maliit na kalsada lamang ang pagitan ng mga bahay mula sa sagingan. Ayon sa ilang residente, hindi sila ligtas sa aerial spraying sa mga sagingan. Pag dumikit sa yung aerial spray, pag sugatan yung mata mo parang masakit. Kayong mga chemicals na baho. Sa gitna ng pangyayaring ito, isang pag-aaral na kinumisyon ng Department of Health ang isinagawa sa sitio Kamukaan noong 2006.
Hindi pa isinasa publiko ang laman ng report na ito pero nakakuha ang reporter's notebook ng kopya nito. Even though the study was finished in 2006, meron pa kasi yung marami pang mga follow-ups, surveillance activities na kailangang gawin para sabihin na totally ito yung resulta. Sa pag-aaral, inalam ng mga eksperto ang kalagayang pangkalusugan ng mamamayan sa sitio Kamukaan. Ilang residenteng nagtatrabaho sa plantation ang natuklasang may sakit sa dugo at balat. Hindi raw pangkaraniwan sa isang maliit na komunidad tulad ng sitio Kamukaan. Sinabi rin ng pag-aaral na mahalagang pag-aralan pa ng mabuti ang mga ganitong kaso dahil maaaring ang palagiang pagka-expose ng mga ito sa mga pestisidyo ang dahilan ng kanilang sakit. Labing-anim na taong nagtrabaho sa plantasyon si Mang Toribio. Mahigit isang dekada na ang nakaraan ng magpasya siyang magbitiw sa trabaho dahil sa sobrang pangangati ng katawan. Magpawis ko, pagkapawis, kung dili mo matarpuhan mo lawas. Sa to pa, magkatula, hanto na siya maghapon na. Hanto na siya maghapon. Masigiro nga kakatula na, dili kang kailis. Ang pagtatrabaho rin sa sagingan ang itinuturo ni Mang Dionisio na dahilan ng kanyang sakit. Ayon din daw sa doktor na tumingin sa kanya, konektado na sa dugo ang dahilan ng kanyang pangangati. Pacheck up na ko, ang doktor, dili siya kaya sa katul. Kaya ang iyang chemical na dapat niya, dili siya makasagubang mitas pagbugno dito sa iyang chemical sa kumpanya. Chemical kumpanya, hilo ka na sa mga hugaw sa saging. Ang toxicologist na si Dr. Alan Dionisio ng National Poison Management and Control Center ang nanguna sa pag-aaral na kinumisyon ng DOH. Ayon sa kanya, ang palagiang exposure sa mga kemikal tulad ng pestisidyo ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit sa balat. Depende sa ini-spray nila, no? But meron kang nabanggit na 3 pesticide, no? 3 fungicide. One is mancozeb, yung isa thiram, yung isa propiconazole. Lahat ng yan makati sa balat. At saka nagpapakati din ng mata. Maaari rin daw makaapekto sa pangkaisipang pag-unlad o neurodevelopmental growth ang palagiang pagkakalantad sa mga pesticide. Sa neurodevelopmental assessment na ginawa sa ilang kabataan ng sitio Kamukaan, napag-alamang karamihan sa mga ito may mga neurodevelopmental delay o mabagal na pag-unlad ng pangkaisipan. Ilang bata ang tinipon para sa isang simpleng aktibidad sa sitio Kamukaan. Ayon sa mga eksperto, sa edad na 3 kalahati, dapat ang mga bata ay marunong ng gumuhit ng bilog gamit ang mga crayons. Pero karamihan sa mga batang ito, hindi pa kayang gawin ito. Meron kasi mga pesticides na affected yung central nervous system, yung brain, yung nerves, no? May iba't ibang pamamaraan daw na pwedeng maapektuhan ng kemikal ang mga tao. Meron kasi mga pesticide na pagka in-apply, pagka sumikat na yung araw at mataas na, then mag-evaporate yun. Pagkatapos, madadala siya ng hangin doon sa mga nearby na mga bahay. So kahit papano, nalalanghap ng mga tao. Dagdag pa ni Dr. Dionisio, ang pagsasaboy ng pestisidyo sa hangin ang pinakamadaling paraan para kumalat ang mga kemikal. Kasi kung naanggihan ka ng aerial spray, talagang exposed ka, no? Directly. Masama talaga yung pesticide, pero i-aerial spray mo pa siya na mas marami ang maapektuhan. Kasi hinahangin siya talagang nagdi-drift siya. Yung chemical mist niya, it goes as far as 3.2 kilometers. So, namumultiply yung harm sa mga tao. Tutol ang samahan ng mga may-ari ng plantasyon ng saging sa mga mungkahing dapat ipagbawal ang aerial spraying. We are against the banning because that is the most efficient way to apply this fungicide. Hindi pa raw sila makapagkomento sa pag-aaral na kinumisyon ng DOH dahil wala pa raw silang kopya nito.
Kailangan babasa namin yan, matingnan namin kung anong basihan ang ginamit yan. Kung totoo ba talagang banana-related siya. Dahil hindi siya tumutugma. Bakit sa Davao del Sur lang? Nasa 11 provinces kami. Pero ayon sa IDIS, bagamat may ilang panuntunan para sa tamang pagsasagawa ng aerial spraying, hindi naman daw ito nasusunod. Bagay na tila mas nakapagpapalala pa raw ng sitwasyon. May mga sinaside sila na dapat may 30-meter buffer zone, etc. Pero nasa sulat lang yun. Tapos, sa totoo, hindi naman to na-implement, napapatupad on the ground. Siguro may mga sitwasyon na nangyari ganyan sa mga ibang lugar. Pero karamihan yan, alam nyo, masyadong mahal itong mga fungicides na ginagamit natin. Hindi mo siya gustong i-spray naman sa hindi naman din merong dahon, hindi ba? Sumusunod daw sa mga patakaran ang mga kumpanyang nagsasagawa ng aerial spraying. Pero sa mga lugar na aming pinuntahan, ilang simpleng panuntunan ang hindi nasunod. Tulad na lamang ng paggamit ng advisory board na ito na magsisilbisa ng babala sa mga tao kung kailan ang pagsasagawa ng aerial spraying. Walang petsang nakalagay at tanging oras lamang ang nakasulat. Ayon sa Fertilizer and Pesticides Authority, hindi naman daw sila nagpapabaya sa issue ng aerial spraying. We are in a position now to review the details about aerial spraying. Maybe in the next few weeks, we're going to have a meeting with the Secretary of Agriculture para pag-usapan natin kung anong maganda sa aerial spraying. So we are open to that. Aminado rin sila na may ilang mga paglabag ng nagaganap sa pagsasagawa ng aerial spraying at ginagawa naman daw nila ito ng aksyon. Sa report na kinumisyon ng DOH, inirekomenda ng mga eksperto na dapat ipagbawal ang aerial spraying. Pero hanggang ngayon, tuloy pa rin ang pagsasagawa nito sa Davao. Hindi tiyak kung ano ang magiging kahihinatnan ng kaso. Sana magkaroon ng mas mabilis na pagkilos mula sa mga kinauukulan kung paano re-resolbahin ang issue nang hindi makompromiso ang anumang buhay. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Here they are, ladies and gentlemen. The winners! GMA Network Incorporated, Reporter's Notebook, Best Public Affairs Program, Bronze World Medal. Presenting the Aling ng Dakal awardees in the broadcasting category. Reporter's Notebook has been giving the viewers the stories behind the news, delivered by the people who covered them. Ladies and gentlemen, once again, GMA7's Reporter's Notebook.